Isang dambuhalang nilalang, nakahandusay, wala ng buhay at tinaga. May habang 6.7 feet at bigat na 90 kilos. Ang biktima, higanting isdang Arapaima. Nung nahuli po, medyo nanghina, akala nila'y mamamatay. So natakot po sila at dinala na nga po doon sa kanilang barracks para putol-putulin po at ilabas. Ang tinagang monster fish, di umano nagkakahalaga ng 7 million pesos. Isang kagat, 10K agad. Ano kayang lasa ng 7 million? Sino ang pumatay sa higanteng Arapaima? At paano naging 7 million pesos ang halaga ng isdang ito? Arapaima, isa sa pinakamalaking freshwater fish sa buong mundo na karaniwang makikita sa Amazon River. Meron ding mga nag-aalaga rito sa Pilipinas dahil pinaniniwalaang swerte. Agad na nalambat ng mga otoridad ang mga suspect sa pagpatay at pagkatay sa Arapaima. 3 mga trabahante ng isang resort sa Pagbilao sa Quezon Province. Humingi na po kami ng tawad, pasensya. Dahil talagang hindi ko lang suot or lang ganun kamahal. July 6 daw, nung pinagplanuhan ng 3 na lambatin sa fish pond ang dambuhalang Arapaima na 23 years old na nung nakuha raw nila ang Arapaima. Idiniretso ito sa bahay na nasa loob din ng compound para pagparte-partehan. Sa totoo lang po, bawal po kasi doon sa amin na mag-gustol. May mga pound po kami dala. Ang insidente, nasaksihan ng isa sa mga staff ng resort na nagsumbong sa security guard na siya namang nag-report sa mga pulis. According nga po dito sa ating mga suspects, habang sila po ay namamahinga, naisip po nila na manghuli ng isda doon po sa fish pond na malapit po doon sa kanilang pinagpapahingahan. Hindi po nila nainakala na ito na nga po yung malaking Arapaima yung makukuha nila. Tumangging magpa-interview ang may-ari ng Arapaima. Very expensive to keep an Arapaima. So maybe over the years, pinalaki niya ng 6 to 7 feet yung gastos siguro. So maybe for himself, it's worth 7 million. Sa South America, sa Amazon at yung ibang mga river systems, considered na parang staple food na nila ang Arapaima kasi siya yung malaking isda dun sa river system na yun. Naharap po sila sa violation of Article 310 of Revised Penal Code or yun pong qualified theft. Sana ko wag munang kusgahan ko na. Kasi napakahirap po. Lalo sa mga anak ko. Tsaka pasensya na rin po sa may-ari ko. Ang mga Arapaima nagmula sa Amazon River Basin sa South America. Itinuturing na isa sa pinakamalaking freshwater fish sa buong mundo. Pwedeng humaba ng 10 feet o mahigit 3 metro. Singhaba ng maliit na bangka. Maaari rin umabot ang timbang nito ng halos 200 kilos. Katumbas ng 4 na malalaking sako ng bigas. Sa Labangon sa Cebu City, may CCTV video na kuha ng isinasakong nilalang na pilit nagpupumiglas. Parang buwaya, pero isa rin pala itong Arapaima. Pahirapan daw itong masilo para ilipat sa fish pond. Ang may-ari nito, ang shop owner na si Ren. Ang kanilang pet Arapaima, pinangalanan nilang Ara. Pinapakain namin ni Ara is lamang loob ng isda na kinukuha namin every afternoon sa palengke. Tinatawag din namin siyang water puppy. Kasi para siyang tuta na nagpapahawak sa noo. Sa sobrang laki niya, para kang matatakot. Pero pag nakahawak ka na sa kanya, ang gentle niya. Taong 2016, nung nagsimula raw mag-alaga ng Arapaima, si Ren na nabili lang niya noon sa halagang 3,000 pesos. Sa ngayon, mahigit 5 feet na ang haba ni Ara at ang timbang nito mahigit 50 kilos na. Kaya inilipat na nila sa isang fish pond.
may dalawang kasama siyang dalawang alligator gar. Hindi sila nag-aaway kasi pareho silang peaceful na mga isda. Kapag nagugulat, tumatakas daw ito. Kaya nakasanayan na nila kung paano ito ibalik sa kanyang kulungan. Kuha lang ako ng sako, tapos lalagay sa ulo niya yung sako, tapos tatapikin yung katawan niya para umusog siya pa loob ng sako. Pwede na siya ibalik sa tubig. Sa sako na lang kami hawak kasi yung katawan niya is sobrang slimy. Ang turing din nila kay Ara, Lucky Charm. Yung sa negosyo namin, steady yung growth namin, hindi nalulugi. In a sense, nag-attract din si Ara ng swerte. Naniniwala kami, baka na-absorb ni Ara yung mga sakit na papunta sa papa ko or sa mama ko kasi mga senior na sila. Sa awa ng Diyos, wala pa naman silang major na sakit. Sa zoo namang ito, sa Rodriguez Rizal, na minamanage ng pamilya ni Janela, hindi lang isa ang kanilang Arapaima, kundi 15. Dinonate po siya sa amin galing sa Tarlac dahil hindi na ma-maintain yung size ng Arapaima. Siguro group of 5 ata yun. At kahit magkakamukha ang mga ito, kabisado raw nila ang itsura at pangalan ng bawat isa. Yung pagkain po ng Arapaima po, we had a chicken head po. So yung laman po ng chicken head po natin is 6 pieces po. At kapag kailangan na raw pakainin ang kanilang mga alaga, pinupukpok lang nila ang poste ng fish pond. Nararamdaman daw kasi ng mga dambuhalang isda ang vibrations mula sa tubig na hudyat para sila'y kakain na. Hindi naman siya nakakatakot. Maganda nga siya kasi kaya pinag-iinteresan kasi maganda eh. Pag ibinenta talaga mahal eh. Na-amaze ako kasi nga may ganyan palang kalaking isda. I also feel lucky na nakita ko siya na buhay. Ang Arapaima ay non-native sa atin sa Pilipinas. So kung mag-i-import, kinakailangan merong tinatawag na CITES permit. Yung facility po na kung saan siya ilalagay, dapat po may containment standards or protocols, biosecurity measures para po hindi makawala itong ating mga alagang Arapaima. Kung ang pagpatay naman po ng Arapaima, pwede po na magkaroon ng kaparusahan na 50 to 500,000 pesos and pagkakulong ng 4 hanggang 6 na taon. 7 million pesos man ang napaulat na halaga ng pinatay at kinatay na Arapaima para sa ibang nag-aalaga ng mga ito. Hindi pera ang tunay na sukatan ng halaga. Ang kanilang mga pet o alaga, hindi lang daw pang-display at lalong hindi pang-ulam, kundi para na ring bahagi ng kanilang mga pamilya.